Parang ano lang siya, may kinalaman siya sa about sa rainbow, ganun, sa ilaw. Yung palang may mga ganun, may mga kinalaman sa charged particles. Pero gusto ko talagang makita rin. Tsaka akala ko, sa ano lang, north part lang to nakikita. Pwede rin pala sa south, nabanggit kanina sa Antarctica pa. Basta polar region. Polar. Mga polar regions. Yun nga, di ba yung parang napag-usapan din natin, yung galing sa sun flare ba yun? Parang factor din siya, solar flare, para magkaroon na nitong aurora Mga taga borealis. GM. Dream ko rin makapunta sa mga bansa, MCG Switzerland, di ba? Sinasabi May nila, dami mga singer talaga na dun eh. dumadayo Ganda dyan nga kapag sana alam kung nila na makapasok ka rin dun. magpapakita nga itong aurora. Oo. Sa mga ano rin, Finland, sa nabanggit Finland, basta sa mga... Mga land-land? Oo, mga ganyan. Netherlands. Oo. Pero ito, sino ba sa inyo ang mahilig sa Japanese food? Kasi ako medyo medyo mahilig ako sobra eh. Ay, oo, nadagamay nga kami. Oo, kasi ang dami talaga, parang pag sinabi mo anong gusto mo Japanese food, marami ka agad takoyaki, ramen, ang daming options. Oo. Pero usually, mahal kasi ang Japanese cuisine. Ganyan, mga pagkain Japanese, medyo may kamahalan. Ngayon, ang kasambahay natin na si King Domingo, alam niya ang pwedeng mabila ng Japanese food na masarap at hindi masakit sa bulsa. Kung saan yan, panoorin nyo dito sa ating food trip. Good morning, Kuya! Hello sa inyo mga kasambahay at mga ka-food trip. Kayo ba ay naghahanap ng authentic Japanese food sa murang halaga at masarap? Alam natin pag sinabing Japanese food ay may pagkamahal. Pero meron ako sa inyo ipapakita kung saan kayo makakain ng Japanese food in Calendaria style. Tara at samahan nyo ko dito sa Kaito Japanese Food, Calendaria. Tara! Ang Kaito Japanese Calendaria ay nagsiserve ng takoyaki, tonkatsu bento, omare seafood, spicy salmon maki, California maki, tonkatsu ramen, at iba pa. Ngayon ay narito ang owner ng Kaito Japanese Calendaria na si Sir Kaito. Ohayo, sir. Well, Sir, kumusta po kayo? super okay naman po. Awat tulong ng Diyos, nakakaraos naman at nakabawi-bawi na ng kaupo. Okay po yun, sir. Sir, ang tanong ko lang po, sir, paano kayo nag-start up ng ganitong business po, sir? Dati kasi naroon ako sa sidewalk lang, dito namin sa gilid. Sidewalk lang siya, maliit lang siya. So, 4 na table lang yun dati. So, nag-try lang ako noon. Nag-sideline, sabi ko baka pwede makapag-sideline bilang chef. So, ayun, nag-boom siya. Nung nag-boom siya, so tinutukan ko na siya. At yung natutukan namin, sa awat tulong ng Diyos, salamat sa Diyos, ito na. Start ako 2015, January 15 din. Sir, Tagal na, so nasa 7 years na. Salamat sa Diyos. Okay po yan. So, tanong ko naman po, ano po yung pinakaiba po ng Japanese restaurant niyo po compare po sa other Japanese restaurant po? Actually sa pagkain, same naman yung pagkain kasi dahil matagal na ako nag-chef sa Japanese restaurant. So, yung rasa, yung pa rin. Ang pinagkaiba lang yung price. Kaya siya Japanese Calendaria. Japanese is Japanese food, is Calendaria price. Sa totoo lang, napakahirap magkaroon ng negosyong ganito. Kasi narito yung puyat, kailangan magsaga ka, mag-tiis, sikap talaga. Kasi mamimili ka ng madaling araw, halos matutulog ka, 3 oras, 4 na oras lang. So kailangan talaga pagtsagaan mo pagtiisan. At nakasanayan din naman namin, dahil nag-chef ako, so yun po. At talagang dapat kung magtatayo ng ganito, talagang mo siya, talagang nasa loob mo. Talagang yung nasa professional mo, ganun, like katulad ko, na matagal na akong nag-chef, so ito lang naman ang alam ko, so ito nilabas ko, na nag-chef ako. Mayroon ba kayong mga na-experience na struggle or challenges habang nagsisimula pa lang po kayo sa ganitong... Kasi sa sidewalk ako, marami. Andun yung mga kiring. Yun po. Talaga nga, kaya gabi ako nagbubukas, alas 6, minsan alas 5. Nag-start ako ng alas 5 ng gabi, ng hapon, hanggang alauna ng madaling araw. So yun, start ako noon,
Kasi nga sa umaga, sa hanggang hapon, hindi free rin. So, kaya ang daming mga, ang daming mga pagsubok. Awat tulad Diyos, salamat sa Diyos at talagpasan. And Chef, kahit ano pong pwede niyo po masabi sa mga manonood po natin po ngayon? Actually, ang nasasabi ko lang, kain po kayo na matikman niyo po ang Japanese food ng Kaito at marami na rin po nakapagsabi na talagang okay naman po ang pagkain. Salamat din po sa mga pumupunta rito at dahil nagiging okay naman sila at masaya sa kanilang pagkain. Higit sa lahat yung sa presyo. Talagang pinipilit ko po na maging mababa at affordable. Kaya lang sa ngayon ay talaga namang tumataas po bilihin so halos nahihirapan din po ako. Pero bisita mo kayo sa akin, madali po dito, basta masarap. At hindi po ako mapapaya sa inyo. Pasok po kayo sa amin. Irashaimase! So ngayon mga ka-food trip, ang food review natin dito is one of their best ramen, ang tonkotsu, at syempre ang kanilang takoyaki. So guys, before tayo start, syempre sasabi tayo ng itadakimasu. It means thank you for the food. Yan, so food review na natin ito. Syempre, una nating titikman ang sabaw. Syempre, lahat is nagsisimula muna tayo sa sabaw kung masarap ba o hindi. Ang sarap guys. So itong base soup nila is more on Japanese sauce siya. So titikman natin syempre yung paborito ko dito yung karne, ang tonkotsu. Ang sarap. Ang sarap, wala akong masabi guys. Sobrang sarap ng soup, perfect yung pagkakaluto ng karne. Ang next naman natin re-reviewin guys, one of my favorite din in Japanese food is ang takoyaki. So hindi siya, kita nyo guys dito, hindi siya tinipid. Nakikita natin bonito flakes dito. At meron silang octa bits. Yan guys. So makikita nyo siya dito, may octa bits siya din dito guys. Tignan natin. Panalo. Perfect yung takoyaki sauce nila. Especially yung butter mix nila. Sobrang sarap, sobrang lambot. At mukhang hindi talaga tinipid. So tara, tapusin na natin to at magkakwento pa ako sa inyo ng iba pa. Okay? Woo! Grabe mga ka-food trip! Sobrang busog ako at sobrang sarap dito sa Kaito Japanese Kalenderya. So, alam niyo na kung saan kayo makakabili at makakain ng authentic Japanese food sa murang halaga. Hanggang sa susunod nating food trip ulit. Shoutout po sa ating South District NCR production team. Ayan talaga naman. Napakrave tayo bigla ng Japanese food. Ang hirap pa naman pagka ganyan, kakatapos lang eh. Oo, Yung isa dito, nagre-reklamo pa. Sorry na, at least nakakain ako doon ulit. Sulit naman. Acknowledge naman natin si Ate Sini. Mahilig din yan sa Japanese Oo, food. Japanese food ka rin, no? Fan din ako. Ano yung gusto mong Panalo kainin rin. ngayon? Kasi nakapag-ramen ka na nung nakaraan eh. Ako gusto ko maki. Gusto ko talaga. Yun naman kasi nakapag-ramen na. Oo. Naman. Naiisip ko ang gabi-gabi yung maki. Dinadalo ka sa panagin. Oo. Kahit si Joshua gusto na rin niya mag-maki. Kanina nung nakita ko nung hinihiwa yung mga maki, natatakam na ako. Oo. Iyan din. Ito pa Alam mo, niya Ang rin. paborito ko talaga California man. oo, tayo talaga magkakasundo tayo dyan. Talagang parang feeling ko pagka kunyari nagkayayaan, tas Japanese restaurant, madali pumayag kapag sinabi mo, tara kain tayo. Ako basta wala lang yung may hilaw. Pag sa mga fruits, di ba yung mangga, yung Reklamo mo, hilaw yung mangga. Hindi. Ano gusto mo, Basta hilaw? ganun yung, di ba alam niyo naman yan. Pero pag mga hilaw na, oo. Pero pag na-torch naman, di ba okay sa akin yun. Okay ka na. Mm-mm. Mga raw fish lang naman. Mm-mm. Troll lang pala eh. Ayan. Hindi,